Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, good morning, happy Friday. At sa Pilipinas din, no? Happy Friday at weekend. So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay naloko na. Sa wakas, kahit papano nagsalita na po ang ombudsman at yun, inutusan pa siya ng dating DOJ, ano ba yun siya, undersecretary or assistant secretary, na dapat daw imbestigahan ng ombudsman si VP Sara patungkol doon sa 125 million na again confidential funds at dito sa anti-terror law kakasuhan si VP Sara, terorista na. Tingnan mo kung gaano kita talaga no, kapraning itong administrasyon na to, no. Ay, si presidente nagiging terorista nung sabihin lang niya na kapag namatay ako, may kinausap na akong tao, napatayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Tambaloslos. Abay, terorista na kaagad. Ngayon, ito sinabihan ng ombudsman na shut up! Ayan, yung taga DOJ na yung sinasabi niya dati na sino ba yung animal na yun? Nasabi niya na inaano daw si Bongbong Marcos ngayon, ginigipit or parang something ganyan no, na para kapag inaaliposta mo ang presidente, parang inaliposta mo na rin ang taong bayan. Gawain niya ni Dilima dati. Hindi umubra. So ito, pakinggan po natin, panoorin mga lalabs, mga bayots, ang reply ng ombudsman regarding dito sa issue ni VP Sara or kaso. President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation. Yun, malinaw. Wala naman talaga mga lalabs, mga bayot. Parang grave revenge yun ang sinasabi ni VP Sara na kung saan ay, di ba pagkatapos niyang sabihin iyon, sinabi na ng Malacanang, ng PNP, ng EFP, na mas dinagdagan pa, dinoble pa ngayon ang security ni Bongbong Marcos. Kaya nga napatanong si VP Sara dahil tinry na siya, di ba? Gurgurin kaya mayroon siyang hiwa dito sa leeg. Dahil nga sa tinanggal nung nakaraan, yung kanyang mga bodyguards at pinalitan ng mga PSG, yung mga gwardiya na galing sa Malacanang, ay isa doon ang nagtangka na patayin siya. So napalpak yon. Ngayon nagsalita si VP Sara. So may hindi maganda or may ano ba tawag dito may threat sa kanyang buhay, may banta sa buhay ni VP Sara. Tapos yun nga, ang sabi ng taga PNP na kung saan ay napahiya dahil sinabi nitong Jean Fajardo na mukhang pera, mukhang pera at ano ba ito, promotion si Jean Fajardo, himod-puwit sa kanyang mga amo. Sabi ni Jean Fajardo, wala daw silang nakikitang banta sa buhay ng Vice Presidente na kung saan nirisbakan din ni VP Sara. Sabi niya,
nakakahiya ang PNP dahil mayroong intel funds pero hindi nila alam kung anong nangyayari ngayon sa Pilipinas. May grave threat sa Vice Presidente at talamak yung krimen, yung mga kinikidnap ng mga kabataang minor di edad, nire-rape, pinapatay, sinisilid sa sako. Maraming mga kadalagahan, kabinataan ng mga teenagers na nawawala. Hindi alam ng PNP dahil wala silang alam. Nakakahiya. Yun yung buwelta ni Bibi Sara. Ito. At ngayon, ang kapal ng mukha nitong dating taga-DOJ na utusan si Ombudsman Martires na disiplinahin si Bibi Sara. Wala ka na sa posisyon, kaya shut up. Violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up. To stop talking about it. Ayon, Joseph Andres, shut up ka daw, sabi ni Secretary or ni Ombudsman Secretary Martires, stop talking. Shut up to shut up, shut up. Shut up to shut up, shut up. Joseph Andres, shut up. Case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. Naman. And we have no jurisdiction over these things. Hinihinga namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng Gawin nyo na. At Ombudsman, mayroong mga nasa tuwad.com na na nag-iimbestiga kay BP Sara, kagaya ni Dong Gonzales, na dyan sa flood control na 100 million, 3 months lang gumuho na. Kaka-inaugurasyon, gumuho na. Tapos, may kaso yun, di ba, sa Ombudsman? O yung panot, na feeling ng sambayan ng Pilipino na siya yung tinutukoy ni BP Sara na may utang doon sa law firm ng kanang mister ni BP Sara na 8 million o kulang-kulang 9 million ba yon na hindi nagbayad. Yung si Suarez, tagtad yun ng kaso dyan sa Ombudsman. Tuluyan nyo na po. At meron pa. Sino pa ba yung may mga kaso dyan sa Ombudsman na Secretary Martires? Maawa na po kayo sa mga Pilipino dahil sa mga pagnanakaw ng mga putang inang yan na kung saan ay ang kapal pa ng mukha mag-question ng 125 Confidential Intelligence Fund ni VP Sara, samantala sila tad sila ng kaso at yung isa pa dyan ay convicted felon child abuser na si Franz Castro na kung saan ay abay, akala mo pagkalinis ng putang inang mukhang tae ng pusit. Ano pa? Tawag dito. Tinatawag pang Your Honor, yung convicted
felon na si Franz Castro, only in the Philippines. Isa kang convicted, your honor pa. House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin eh. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kaya magkaiba po yun. In aid of legislation or in aid of prosecution dahil yun ang utos sa inyo ng amo ninyo. Diyan kayo kumukuha ng pera, di ba? Anong sabi ni VP Sara dito kay Chihuahua na itong potragis na to? Pag wala na yung mga media, pasensya na. At pakisabi kay VP Sara, pasensya na. Dahil kailangan namin ng pera, mag-i-eleksyon na. So, hindi lang kayo in aid of persecution, in aid of bayad-bayad caution pa kayo. Potragis na ito, pa-aid of legislation pa, mga putang inang bayarang mga buwaya sa Kongreso. O kaya yon Joseph, sino ba yung si Joseph kanina na yon? Shut up ka daw shut up. Sabi ng taga-ombudsman, maliwanag, shut up. At maraming salamat naman na kahit papano, nakita natin, alam natin ngayon na hindi pala, marami pa rin palang mga nasa armed forces, nasa PNP, meron pa rin sa korte natin, dito gaya dito, ombudsman o kung saan pa, may mga matitino pa rin pala na hindi talaga nababayan ni Romualdez, ni Liza Marcos at ni Bongbong Marcos. Kaya palakpakan natin. Ano pakiusap natin sa ombudsman? Yung mga nasa tuwad.com ngayon na nag-iimbestiga kay VP Sara, lalo na yun si Atras Abanting Boy Dila, yung pastor na demonyo, kasuhan mo na din yan, di ba? Meron din siyang PDAF. 189 million. Tuluyan nyo na po. Mawa kayo sa mga Pilipinong ginagago ngayon ng administrasyong ito. Maraming salamat po. Stay safe, God bless, and bye-bye.